Gaya ng nabanggit ko noong nakaraang episodyo, ipagpapatuloy ko ang serya ng mga karanasan ng batang Paripio na si Francesco. Ngayong araw ay matutuklasan ninyo ang unang himala na namalas niya nang bumisita siya at ang kanyang ama sa dambana ni San Pellegrino na tanyag sa mga debotong mamamayan ng Pietrelcina. Doon ay nakita niya ang isang babaeng balisa na desperadong nagsusumamo at nagmamakahawa sa altar ng santo para sa kanyang may kapansanang anak. Alamin kung ano ang kababalaghan na nangyari doon. Manatiling nakatutok at panoorin. Isang araw, ginising ng ama niya si Francesco. "Bumangon ka na, hindi ka magtatrabaho sa bukid ngayon." "Bakit hindi, Papa?" tanong ni Francesco habang kinukusot ang kanyang mga mata. "Kasi ngayon pupunta tayo sa San Pellegrino. Magmadali at maghanda. Ito ay isang mahabang paglalakbay." "Opo, Papa," sagot ni Francesco. Ang dambana ni San Pellegrino sa Avellino ay 3 oras na paglalakbay sa timog. Pagkatapos ng mabilis na almusal, dinala nila si Zio, ang kanilang asno or donkey, sa lumang karito ng sakahan at sinimulan ang malubak na biyahe sa mabatong kalsada. "Papa, sino si San Pellegrino?" Si San Pellegrino ay isang martir noong panahon ng mga Romano. Tumanggi siyang sambahin ang emperador ng Roma sa kanyang kaarawan. Siya at ang ilang kasama ay pinahirapan at pinatay. "Bakit tayo pupunta sa kanyang dambana?" patuloy na pagtatanong ni Francesco. "Bueno, aking anak, ngayon ay araw ng kanyang kapistahan at siya ay labis na minamahal ng mga tao ng Pietrelcina. Gusto kong hilingin sa kanyang mga panalangin para sa pagtatagumpay ng pag-aani ngayong taglagas." Naramdaman ni Francesco na gusto pang magsalita ng kanyang ama, ngunit pinigilan niya ang sarili at sabi ng bata, "Isa lang siyang karaniwang bata, mga kasing edad mo lang siguro." "Anong ginawa nila sa kanya?" tanong ni Francesco. "Maraming kakilakilabot na bagay. Binugbog nila siya. Hinampas siya, sinunog siya, pinugutan siya ng ulo." "Paano niya nakayanan ang lahat ng iyon?" tanong ni Francesco na ibinalik ang tingin sa kanyang ama. Sinasabi nila na ang mga nagdurusa para kay Kristo ay tumatanggap ng mga espesyal na biyaya upang matiis ang kanilang pagsubok. Si Kristo ay nagdusa sa krus. Lahat ng gustong sumunod kay Kristo ay magkakaroon din ng sariling krus. Maaaring hindi ito tulad ng pagdurusa ni San Pellegrino, ngunit ito ay magiging isang krus gayunpaman. Matagal na pinag-isipan ito ni Francesco. Sa nakalipas na ilang taon, nakasanayan na niyang ialay ang sarili niyang maliit na pagdurusa sa Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ang pagsakit ng kanyang tiyan nang maramdaman niya ang hapdi ng gutom, ang kirot ng sunog ng araw sa tag-araw sa kanyang leeg, ang kanyang naninigas na malamig na mga daliri sa taglamig, ang mga maliliit na iritasyon at hindi pagkakaunawaan na madalas na lumilitaw sa malaking pamilya. Ngunit kung ikukumpara sa kwento ni San Pellegrino, ang mga ito ay parang wala lang. Paano kung siya ay tinawag na magdusa tulad ni San Pellegrino? Magkakaroon ba siya nito sa kanya? Anong pakiramdam ng tunay na magdurusa para kay Kristo? Ang santuario ng San Pellegrino ay nasa Altavilla, Irpina, isang tahimik na bayan sa gilid ng burol tulad ng Pietrelcina. Nang dumating sina Grazio at Francesco bandang tanghali, nakita nila ang maraming iba pang manglalakbay na patungo sa nayon. Sikat si San Pellegrino, balalas ni Francesco. Siyang tunay. Ang ika-25 ng Agosto ay palaging isang pangunahing araw ng paglalakbay sa bayan. Malamang na ilang libong mga peregrino ang naririto ngayon, ang paliwanag ng kanyang ama. "Ilang libo, umanga si Francesco."
Dahil mula sa maliit na Petrolcina, hindi pa siya nakakita ng kahit 1,000 tao na magkakasama ng sabay-sabay. Nagtataka siya kung gaano karami iyon. Malapit na niyang malaman. Ang dambanang may estilong baroko or baroque style na tinatawag sa gitna ng bayan ay dinagsa ng mga peregrino. Natagpuan ni Francesco at ng kanyang ama ang isang hamon, ang simpleng pagpasok sa bahaging bukana ng simbahan. Bukod sa mga peregrino, ang daan sa tabi ng simbahan ay punong-puno ng mga pulubi na naghahanap ng limos. Sinubukan ng ilang mga pulis ng bayan na panatilihin ang kaayusan habang walang katapusang daloy ng mga tao ay nagpupumilit na makapasok sa dambana. Sa kasamahang palad, sa loob ay di rin mainam ang kalagayan. Magulo rin doon. Si Francesco at Gracio ay siksik na magkabalikat. Hindi gaanong makalakad kundi itinutulak sa unting-unting pagdaloy ng mga tao. Ang mga peregrino ay nagmula sa iba't ibang lugar at estado ng buhay. Mula sa iba't ibang bayan ay nagmula ang mga lalaki, babae, bata, mahihirap at may kaya. Lahat sila ay nagpaikot-ikot, sinusubukang pumunta sa harapan ng simbahan upang magbigay galang sa altar ng santo. Isang umaalon, pawis na pulutong ng sangkatauhan na sabik na ilatag ang ilang mga pasanin sa buhay sa harap ng imahe ni San Pellegrino. Sina Francesco at Gracio sa wakas ay humantong sa harap ng altar. Lumuhod sila at nagdasal ng panandalian bago pinalipat sa gilid. Ngunit sa kabutihang palad, natagpuan ni Gracio ang isang bakanting bangko kung saan ang mag-ama ay nakapaglaan ng mas maraming oras sa tahimik na pananalangin. Sa paligid ng kanilang nakayukong mga ulo, ang daloy ng mga peregrino ay patuloy na walang tigil. Sa isang punto, sumilip si Francesco at nakita niya ang isang babaeng karga-karga ang isang paslit na may matinding pisikal na kapansanan. Ang kanyang mga binti sa ibaba ng tuhod ay hindi natural na baluktot. Ang kanyang mga paa ay nakabaluktot na parang mga kuko ng ibon. Habang papunta siya sa harapan ng dambana, nagsimula siyang humagulhol. Santo Pellegrino, pagalingin mo ang aking anak. Pagalingin mo ang aking anak. Tulungan mong makalakad ang anak ko, sigaw ng babae. Inangat niya ang sanggol sa harap ng santo na parabang inihahandog niya. Labis na naawa si Francesco sa pangitahing ito. Pagdasal natin siya, tahimik na sabi ni Gracio ng kanyang ama, no? At tumango si Francesco. Natatili ang babae sa altar, umiiyak at hawak-hawak ang kanyang anak paitaas. Ang mga peregrino sa kanyang likuran ay naiinip na pinipilit ang mga bantay na apurahin siya na humayo na. Ngunit tumanggi ang babae, patuloy ang pag-iyak at pag-ungol niya. Hinatak ng ama ni Francesco ang manggas nito. Umalis na tayo dito. Hindi natin kailangang manatili para sa dito. Manalangin pa tayo ng kaunti, Papa, sabi ni Francesco. Tumingin ang kanyang ama sa babae, pagkatapos ay lumingin pabalik kay Francesco at tumango rin siya. Ibig sabihin, sumasang-ayon siya na magdasal pa sila ng kaunti. Dinakma ng mga bantay ang ina habang handang pilitin siyang ihatid palabas ng simbahan. Sa isang galit na desperasyon, kumalas siya mula sa kanilang mga hawak, sumugod pasulong at inilagay ang may kapangsahan ng bata doon mismo sa ibabaw ng altar ng santo. At sabi niya, kung ayaw mo siyang pagalingin, kunin mo na siya. Ayaw ko na sa kanya. Isang bulong-bulungan ng pagkabigla, ang hindi pagsang-ayon ang kumalat sa mga pulutong doon, sa mga tao na nasa loob. Itapon mo na siya, panunuya ng isang lalaki. Ngunit biglang tumahimik ang mga tao at napabuntong hininga dahil sa pagtataka ng lahat, ang bata ay tumayo ng tuwid sa sarili niyang dalawang paa. Hindi na nakabaluktot sa kapangitan, ngunit tuwid at buo.
Mama, sigaw ng bata. Kaya ko nang tumayo. Kaya ko nang maglakad. Kinuha ng babae ang bata pabalik sa kanyang mga bisig na binesa ito ng mga luha ng tuwa. Isang himala, nagsimulang maghiwayan ng mga tao. Ang mga tao mula sa labas ay naging interesado at nagsimulang magtulak pasulong dahil naintriga sila kung ano nangyayari sa loob. Hinawakan ni Gracio si Francesco upang umalis habang ang mga klero, pulis at ang mga bawat dumadaan sa labas ay nagsisiksikan patungo sa dambana upang matuklasan ang pinagmulan ng kaguluhan. Kinakailangan ng 20 minuto upang tahakin na ang makapal na tao at para makalaya palabas sa bukas na hangin. Hinila ni Gracio ang kanyang anak habang ikinakawang ang mga daliri nito. Francesco, pag sinabi kong oras na para umalis, oras na para umalis. Naintindihan mo ba ako? Baka nadurog na tayo hanggang mamatay tayo doon sa loob. Si Francesco ay lumingon patalikod ng dambana. Nakikinig ka ba sa akin, Francesco? Sabi ng kanyang ama. Sa wakas ay hinarap ng bata ang kanyang ama. Isang himala, Papa. Nakita mo ba iyon? Nakita natin ang isang lalaking lumpo na gumaling. Kinalma ni Gracio ang sarili at ngumiti. Oo, ginawa natin iyo, anak ko. Maswerte tayo. Hindi swerte yon. Ipinagdasal natin ito. Ang babae ay nagdasal, ikaw at ako ay nagdasal, nanalangin si San Pellegrino at dininig ng Diyos ang ating mga panalangin. Sa paglalakbay pa uwi, isinaalang-alang ni Francesco ang kapangyarihan ng panalangin at ang pamamagitan ng mga santo. Ito ay isang aral na nanatili sa kanya sa loob ng maraming taon. At dito na po tayo magwawakas. Sana'y naibigan po ninyo ang yugto sa buhay ng batang si Francesco ito. At ito ay ang una niyang karanasan na makakita ng isang himala. At napakaganda ng kanyang inasal na talagang tiwala siya na dahil sa panalangin ay nakamit nila ang paggaling ng batang may kapansanan. At sana'y maging ganito din ang ating pananaw at asal na lagi tayong manalangin para sa kanila na mga nangangailangan. Nagbigay lang ang batang si Francesco ng isang halimbawa na masasabi natin na sa murang isip ay nahubog na ang kanyang pagiging banal. At kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa mga bagong mga tagapanood, huwag po niyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod pang mga episodyo sa hinaharap. At gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At sa inyo na nais kaming tulungan at suportahan, maaari po kayong lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com angtinignipadrepio@gmail.com At doon ko na po may ibabahagi sa inyo mga detalye. Ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng GCash, sa pamamagitan ng bank transfer sa aming video account. At gaya na nabanggit ko, doon na lang po natin pag-uusapan sa email ang mga detalye ng paglahok. Hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.